Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mangsulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Ivan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, kanina, lunchtime, nasaksihan natin ang isang makasaysayang boxing match, turn ito charity event na pinangunahan ng isang general. Not just general, kundi isang PNP chief ng Pilipinas mga kababayan, si General Torre. Ito yung makasaysayan kasi nga first time in history mga kababayan ko nangyari talaga na kung saan merong naghamon na gonggong isang madaldal mga kababayan saka napakahambog talaga na vice mayor, acting mayor dyan sa Davao City itong si Baste Duterte. Nung siya ay pinalagan, kinagat na isang pitbull dyan sa PNP mga kababayan, ngayon natakot, kumaripas ng takbo pumunta ng Singapore para siguro magpa-opera na kanyang bitlog mga kababayan. Diba? Kaya nga first time in history. So ang hamon dito na isang vice mayor pinalagan. But instead, na sila ay magboxing na walang katuturan mga kababayan, gin-elevate ito ni General Torre, turn into something na merong katuturan at makakatulong mga kababayan. Diba? So ginawa nilang boxing charity event. Yun ang nangyari na kung saan ang kita doon sa kanilang event, mapumunta ito tulong doon sa mga biktima ng kalamidad mga kababayan. Kaya nga first time history, tas ang sabi pa dito ng mga DDS, wala dang kwenta ang ginawa ni General Torre, ginawa dang katatawanan ang bansa natin mga kababayan. Sino rin po ang nagsabi sa Ivan? Ito rin pong si Mocha Uson. O di ba nakatawa talaga eh. Si Mocha Uson sabi niya, ginawa dang katatawanan ang bansang Pilipinas dahil sa nangyari na boxing match kanina mga kababayan. Wala bang katuturan yun? Ginawa bang katatawanan ang bansa natin? I don't think so. Galing pa sa isang babae na sabi niya katatawanan do eh. Hindi ba yung katatawanan ang kanyang ginagawa noon mga kababayan na siya ay nagpalamas ng kanyang bundok. Live yun. Ito si Mocha Uson na nagpalamas ng kanyang suso at siya ay nang dungkot or dungkot pa tawag niya sa Tagalog, ng dukot ng itlog mga kababayan. Live yun. Diba? Versus dito sa ginawa ni General Torre na inisyatibong boxing charity event. Saan doon ang nakakahiya Mocha Uson? Diba? Pati nga yung mga kasama niyo ng mga DDS vlogger, nahirapan nga kung paano ipagtatanggol nila itong si Baste Duterte. Kasi nga talaga pong kahiya-hiya at saka kanina rin po lunchtime, nasaksihan natin kung paano dinurog, inapakan, binalahura, ipinahiya itong si Baste Duterte kasi hindi siya napakita kanina sa boxing match niya versus kay General Torre. Sino ang kahiya-hiya doon mga kababayan? Si General Torre ba na napakatapang at saka merong prinsipyo o itong isang vice mayor na walang ginawa, puro lang daldal, naghamon pero duwag naman po mga kababayan. Sayang ang tato. Pati ang kanyang tato natakot, 'di ba? Tumakbo papunta ng Singapore. Ngayon mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo kasi meron tayong ebidensya na nahirapan talagang ipagtanggol itong si Baste Duterte ng mga DDS vlogger. Particularly, itong si Badong Aratiles. Di ba kilala naman natin itong si Badong mga kababayan na before siya naging political vlogger, siya ay dating boxing commentator. Di ba naalala ba natin? Si Badong doon siya unang nakilala as a boxing commentator mga kababayan. At ang dami siyang mga nakalaban na mga commentator kasi nga sila ay parang may kipagbardagulan or binabardagol kasi ni Badong itong kanyang mga kakilala na mga boxing analyst o mga boxing commentators mga kababayan. Kaya marami siyang kalaban doon sa niche na yon. Kaya ngayon ang ginawa ni Badong, lumipat siya, pumunta siya dito as a political vlogger mga kababayan. At saka si Digong ang kanyang sinuportahan. Pati nga mismo si Badong nahirapang ipagtanggol itong si Baste Duterte at dito ipinahayaan niya si Baste mga kababayan. Bakit sa Ivan? Kasi dito siya dumapig kay General Torre. Siyempre wala siyang magawa kasi nga nakita nila ang ginawa ni Baste. Si Baste yung unang naghamon. Tapos ngayon siya ang tumakbo. Di ba mga kababayan, tumakbo siya doon sa Singapore, natakot. Tapos ngayon meron siyang bagong alive. Siya ay merong kondisyong inilatag mga kababayan. Wag daw Sunday. According kay Baste, wag daw Sunday, okay lang daw Wednesday, Thursday, basta wag daw Sunday mga kababayan.
O, di ba? Palusan na naman po. Before natin mapakita yung video ni Baste, dito muna tayo po kay Badong Aratiles. Ito ang ating ebidensya. Nahirapan silang ipagtanggol itong si Baste. Ito ang ebidensya na kung saan sila ngayon ay sumuko, mga kababayan. Napahiya ang mga gonggong. For more details, let's watch this. Ang tingin ko naman po, yung kinita niya na hindi po ibubulsa ni Torre, kung yun po yung iniisip nyo na baka ibulsa lang. Hindi naman po. Siya nga tong antapang-tapang na maghamon nung pinatulan. Siya nga tong antapang-tapang na maghamon nung pinatulan. Panalo po sa boxing match si General Torre. Winner by default. Yung una, iniisip ko, dapat malitong pirinumot pa rin, tinuloy pa rin po ni General Torre. Ito pong laban na to, wala naman po siyang kalaban, hindi naman po inaprubahan o sinang-ayunan yung laban na to ni Baste Duterte, no? Ang tawag po dito, false advertisement. Di po ba? May bayad po yan. Pero dahil sa charity, okay lang po yun. Pagbigyan naman natin, nananalo naman po si Torre. Suko po tayo. Congratulations po, General Torre, na nalo po siya sa boxing match nila ni Baste Duterte. Dahil po sa default. Ngayon lang po ako nakakita ng boxing match na by default. First time po. Baka history yan, no? Baka masulat po sa Guinness Book of World Record yan na boxing fight na by default. Okay. Alam nyo naman, bakit po invested na invested? Maski po yung mga walang alam sa sports, mga political analyst po na walang alam sa sports, basta po mga pro-BBM, nakatutok po rito. Ganun talaga eh. Doon na lang po sila, yun na lang po panghawakan nila. Wala po silang mabanatan sa mga Duterte na mga aktual na kasalanan. Doon na lang po sa mga paboxing na hindi dumalo dahil hindi naman po aprobado kay Baste. Ngayon, maghinanakit kayo. Bakit? Yan lang po naman yung litanya nila eh. Siya nga tong antapang-tapang na maghamon nung pinatulan. Pero congratulations din kasi nabigla ko. Ang laki pala na natipon, no, ng charity event na to. Umabot po ng 17 o mahigit 16 million. Congratulations na rin kay General Torre, no, dahil mahusay po siyang mag-promote ng event para sa charity. Ayan. So, baka may nakakapag-isip po siya. baka mapauso ni Torre yan po siya. Mayat mayain yan ng mga charity event na ganyan. Hindi naman po. Ako naman po, marunong naman akong kumilatis ng tao, no? Ang tingin ko naman po, yung kinita niya na hindi po ibubulsa ni Torre, kung yun po yung iniisip nyo na baka ibulsa lang. Hindi naman po. O, di ba? Pinagtatanggol niya si Torre, mga kababayan. Kasi anong sabi ng mga DDS supporter na walang kwenta yan kasi nga ibubulsa lang daw yan ni Torre, mga kababayan. O, di ba napahiya sila? Napahiya ang mga DDS. Asa doon sa sinabi ni Torre, doon sa sinabi ni Badong, mga kababayan, may koreksyon lang. Badong may koreksyon doon na hindi lang mga Marcos vlogger, hindi lang mga BBM vlogger or mga Dilawan, mga Penklawan vlogger ang nakatutok doon. Meron ring mga boxing enthusiast or mga analyst, mga podcaster doon sa boxing, mga kababayan. Kilala ba natin si podcast or si Pau Cas Salud yata siya? Pau Cas Salud na isang boxing commentator, mga kababayan. Ito rin si Pau Cas, siya rin po ay kalaban ni Badong, mga kababayan, doon sa larangan ng boxing. Diba si Pau Cas nandun rin yung yung commentator doon sa boxingero, doon sa, for example, nagpupunta doon sa event po ng ang tawag doon, mga kababayan, yung laging ginagawa dyan, yung sa bout for bout,
'di ba? Sa merong nag-sponsor niyan lagi, yung sa panghilot natin na kapag masakit yung ating muscle, 'di ba? Omega Team mga kabayan, and also yung sa Alas, 'di ba? Alas Boxing Fitness Gym. Nandun sila. At saka hindi lang nakatutok ang mga vlogger. Not just mga vlogger, pati rin yung mga nag-i-scout, naghanap ng mga boxer mga kabayan. Bakit ko nakita? Kasi doon sila in-interview sa ABS-CBN mga kabayan na yung mga nandun pala sa harapan, hindi lang yung mga vlogger. Nandun rin pala yung mga nag-i-scout na mga boxers. Siyempre yung mga managers, yung mga negosyante sa larangan ng sports mga kababayan, naghahanap sila ng mga bagong talent. 'Di ba? Kaya sila nandun sila. Kasi hindi lang naman mga taga-PNP ang naglaro doon. 'Di ba? Sinabi ko na 'yan sa ating kanina po na vlog mga kababayan, yung live natin sa event ni General Torre na boxing. Hindi lang yung tawag doon, isang grupo ng mga boxer mga kababayan, hindi yung Alas, pati yung Ilorde. Nandoon yan ang Ilorde mga kababayan. Ilorde at saka yung Alas, nandun sila. Before yung heavyweight na, yung before kay General Torre mga kababayan. Kasi yung before kay General Torre, yung mga malakihin, PNP yon, mga pulis yon. Before lumabas si General Torre. So maganda ang event na yon. Hindi lang nakatulong doon sa mga nasalanta ng Baguio, nakatulong rin po yun siyempre sa mga vlogger, pati rin po doon sa mga nag-i-scout ng mga bagong talent ng mga boxer mga kabayan. So maraming natulungan doon. Win-win situation. Not just that, nakuha nila yung pinakamalaki na siguro base sa sinasabi kasi ng isang political vlogger, not political vlogger, isang boxing na vlogger mga kababayan, na first time dito nangyari sa isang charity event, boxing charity event, na malaki ang na-raise nila na funds. Isipin nyo, sa ticket pa lang, magkano ang kanilang na-dispose mga kababayan? 350,000 pesos mga DDS. 350,000 pesos ang na-dispose nila na ticket. Dito rin sa donations at saka plus sponsor, 16 or almost 17 million pesos in cash. Cash yan na, isipin nyo, kaso yan, nakuha nila, na-raise ang funds na yan, ganun kalaki mga kababayan. Hindi pa kasama yan, nandyan pa yung mga tulong, naka-wing ban or nasa loob ng wing ban na mga goods mga kababayan para ipantulong doon sa mga kababayan natin. Tapos sabihin nandito ng mga DDS na clown daw ang nangyari, yung event na yan, clown lang, walang katuturan, 'di ba? Ginawang katatawanan daw ang Pilipinas. 'Di ba? Kung clown yan, kung yan ay katatawanan, well, much better. Diyan ako mag-agree mga kababayan. Kung sinasabi nila na yan ay katatawanan kasi nga boxing charity event, well, gugustuhin ko na lang sa isang katatawanan na event, ito naman ay nakakatulong. 'Di ba? Sakto ba si Ivan? At saka dito rin sa sinabi ng isang commentator mga kababayan, isang political analyst, itong si Jerry Kakanindin. Si Jerry Kakanindin, sa hindi pa nakilala, siya po ay isang hindi siya auditor, kundi siya ay nagbibigay ng articles doon sa isang magazine mga kababayan at saka newspaper. 'Di ba mayroong mga articles siyempre sa newspaper. Isa siya dito sa nagra-write doon or nagsusulat doon, nagbibigay ng mga articles. Siya si Jerry Kakanindin. So sabi niya dito, sabi ng mga DDS, mabuti daw hindi nag-show up si Baste dahil this was all a clown show daw. If a clown show can raise 16 million for flood victims with a packed attendance and gate receipts amounting to 350,000 pesos, then we should have more clowns shows. O diba? The thing is, Basti is the real clown here. Yung ikaw naghamon ng suntukan and then kapag pinatulan, you make all these impossible demands and excuses just so you have a convenient excuse not to show up. One of the most enduring memories of Gen Xers is to never go home to your mother crying after a fist fight you started or got into. Because you will hear not sympathy but a valuable lesson in life. Kung may kipang-away ka, huwag kang uuwing umiiyak. You choose to be in a fight, then take it like a real man. Baste. At kung maghahamon ka ng suntukan, baste, you show up. It doesn't matter if you get beat up, sinumulan mo tapusin mo.
This is the most basic growing up lesson for Gen Xers like Torre. O, di ba? Maraming naka-appreciate sa ginawa ni Torre kasi hindi niya hinindian, hindi niya parang nag-step back mga kabayan si Torre, kundi talagang pinatulan niya si Baste, kasi kapag hindi niya yan gagawin mga kababayan, araw-arawin siya ni Baste ng ganyan. 'Di ba? So tama lang ginawa ni Torre. Once and for all. Sige, boxing tayo. Pero siyempre, yung merong makabenepisyo. Hindi lang yung magsuntukan tayo na walang kwenta, 'di ba? Dapat merong makakabenepisyo at makakatulong ang ginagawa niyong suntukan. Ngayon, nagpalusot itong si Baste na hindi daw niya directly hinamon si General Torre mga kabayan. Naniniwala ba tayo, agree ba tayo sa sinabi ni Baste na hindi daw niya directly hinamon itong si General Torre? Kundi sabi niya kapag daw sila ang magsusuntukan, talagang mambugbog niya itong si General Torre. Diba? Kung talaga ang daming palusot mga kabayan. So ngayon, ipapakita ko sa inyo itong reaction na isang mga analyst tungkol dito sa biglaang pag-atras ni Baste Duterte. Ito talagang nakakatawa mga kababayan. DDS, ito ang totoong nakakatawa. For more details, let's watch this. 'Di ba? Nagkahamunan, tapos Hawakan mo nga sa tenga, hawakan mo sa tenga. Square. pero may mga kondisyon na sinasabi, 'di ba? Yung isa nagpa-kondisyon, isa maraming kondisyon sinasabi sa nakikita ko sa social media. Pero anong take mo diyan? Anong take niyo diyan, guys? Isa walang kondisyon yung hinamon. Yes. Sabi lang niya, di bang boboxing na lang tayo, ibenta na natin yung ticket Yun nga. para oo. may pakinabang naman. Hindi Yan. naman kondisyon yun. Yan. Yung isa, yung nung isa. nakita niyang seryoso yung Oo. kanyang hinamon, sabi niya, unggoy, na Uy. gusto niyang gulpihin. Oo nga eh. Sino ba yung unggoy Oo, talaga? tawag na sa akin, General Torre, unggoy eh. Oo. Bakit? Nung pumalag yung unggoy, Yun. no? Biglang, pati yung kanyang mga tato, na duwag. Pati yung kanyang mga tato, nawala, no? At siya nagbigay siya ng isang imposibleng kondisyon na lahat daw ng mga opisyales ng gobyerno Magpa-drug magpa-follicle test, di ba? Paano naman yung mga katulad ko na walang follicle? Walang follicle. Ano lang? Na-insulto naman kami. Follicle heckler Walang lang. mga follicle. Okay, ikaw heckler lang. Pero tama ba na yung kondisyon na yun? Kasi parang nababasa ko lang po sa social media, di ba? So, ang sabi, yung kondisyones na binigay ni OIC Mayor Baste tungkol doon sa magpa-hair follicle, magpa-drug test, lahat ng opisyal. Parang sinabihan mo rin, wag kalaban mo si Manny Pacquiao na magpa-drug test din si Mami Si Cotto. Tunisia, Oo, saka yun. si kanyang coach, si Freddie Roach. Parang ganon. Ako medyo Queensbury rules tayo eh. I'm going to riff off kung ano yung sinabi ni Sec. Hindi kondisyon yon, parameters ang pinag-uusapan. Kasi if it's between the two combatants, parameters yon, hindi yung kondisyon. Above the waist lang tayo we're only gonna use our fists. Walang dalahan ng batuta hand to hand lang to. Those are parameters kasi it's up to the two combatants to agree. Pero yung naglagay ka ng damay ka ng outside the realm Hindi naman of the kasama two doon sa fighters, boxing. yun ang kondisyon. So, a lot of people are trying to spin it na si General Torre na una nagbigay ng kondisyon. Hindi yun kondisyon. Terms yun. Parameters of the fight. Diba? That's between the combatants to agree. Apples and oranges. Doc Guido, magsuntukan tayo. Sige, pero bigyan mo ako ng head start 30 seconds, ikaw muna susuntok. These are things we agree about. Pero yung Doc Guido, magsuntukan tayo. Pero kailangan bigyan mo ka ng magsuot ng bestida si ganito. Si Layo Maki, na eh. Pwede kasing sabihin ni Torre, sige, ayaw mo ng fundraising. Di sige, suntukan na lang. Correct. Dahil nga, hindi siya kondisyon. And Sec, I don't know, during our time, magkakaedad naman tayo, ang mga ganyang hirit, that's a victory lap. Hihingin mo yan pag nanalo ka na. That would have been better. Imagine if Mayor Baste said, sige, tuloy natin, magsuntukan tayo, magboxing tayo, pero pag nanalo ko, magpa-follicle test kayo. That would have been okay. Hindi bago. That would have been okay. Victory lap is okay. Kaya dumiretso ka ng Singapore. Pero sumagot din yung kanyang kapatid. Ang sabi ng kanyang kapatid, di ba, parang, sige, medyo kinakabahan lang ako. Dapat magpirmahan ng waiver kasi baka
isang sapak mapuruan ay mapatay daw itong si yung mga papo Torre. na lang May yun. ganun. Gab section naman. Pwede nga sabihin ni Tol, gusto mo sabay pa kayong dalawa eh. Gab sanction naman yan. At alam mo, to the point, no, for anybody who's ever entered the boxing ring, hindi natin alam kung Gab sanction yan. I'm sure may headgear yan. The mouthpieces now are up and down mouthpiece. Most likely, they're going to use 14-ounce gloves. Walang magkakasakitan dyan. Walang magkakasakitan dyan. Para ka naka-bulletproof vest niyan eh. They're wearing headgear, a mouthpiece, 14-ounce gloves. There's a referee. Let us call a spade a spade. Yeah, so ace of spades. Let us call a spade a spade. Yan. Naduwag. Easy. Ngayon mga DDS, naintindihan nyo na kung sino dito ang nakakahiya. Kahiyahiyang sinapit. O diba si Baste? So ngayon, dahil nahirapan ng ipagtanggol ng mga DDS itong si Baste mga kababayan, merong napaipal. Sir Ivan, si Harry Roque. Joke lang. Hindi si Harry Roque, kundi kamukha ni Harry Roque mga kababayan. O diba? Sa tingin ko lang ha, kasi sabi niya, Baste, tabi dyan, ako na. Siya ang gusto nitong lalaban kay General Torre. Kung titingnan natin yung gunggong na yan, siguro ang hilig nito, low blow mga kabayan. Diba? Low blow. Ano yan si Ivan? Basta sa low blow. Siguro, alam na natin, wag na sabihin eh. Baka mabantayan tayo ni YouTube eh. Mahilig sa low blow eh. Diba alam natin yan? Parang si Rocky. Mahilig sa hotdog. Tas ganyan, DDS yan ang gusto, ang kakalaban kay General Torre. Bugbugin lang yan. Nako, kukurtin lang yan dito sa gilid ni General Torre. Tapos tingnan nyo mga kababayan, no? Ang ganda talaga eh. Kung nandun lang kayo sa loob, sa Rizal Memorial Coliseum mga kababayan, talagang dumagundong eh. According ha sa mga taong nandun ha, dumagundong ang environment, dumagundong ang Coliseum nung lumabas na si General Torre mga kababayan. Kasi nga, kung titinan natin no, nung paglabas niya, naging instant celebrity boxer si General Torre mga kababayan. Dinumog talaga eh, 'di ba? Grabe yung hype, grabe yung sikat, yung kasikatan ni Torre. Pagkalabas pa lang ho niya, doon galing sa dressing room, papunta doon sa ring mga kababayan, dinumog na, pinagkakaguluhan. Talagang dumagondong ang buong Coliseum. So yun, dito natin nakikita na sikat na sikat si General Torre. Kasi nga first time in history nangyari yan, isang general, kinasahan, pinatulan yung hamon ng isang vice mayor ng taga Davao City mga kababayan. Isang Duterte na pag-aakala ng mga DDS matapang, pero napakaduwag mga kababayan. Kaya nga, 'di ba, sikat na sikat yung game nila. Doon pa nga lang sa live nila sa ABS, doon sa live nila sa News 5. Ang ABS, nakita ko mga kababayan, hindi umabot ng 100,000 yung live viewers. Doon sa News 5, 60,000 yata yon. Doon sa mismong page ng PNP mga kababayan, 160,000 live viewers doon. So ang dami talagang nagka-interest doon sa kanilang ginawang bout or sa ginawa nila na charity event boxing kanina mga kababayan, maraming nagka-interest doon. Kasi siyempre, kita naman natin na pati rin po yung mga DDS gusto rin makita kung talagang pupunta itong si Baste kanina doon sa boxing. Gusto rin makita siyempre na makababayan natin kung paano bubugbugin ni General Torre itong si Baste Duterte. But sad to say, wala tayong nakita doon na Baste na pumunta doon, kundi nandun pala sa Singapore nagpa-beauty parlor mga kababayan. Kaya nga, grabing sikat talaga. Tapos tingnan nyo, ang grabe, ang maganda dito kasi maraming natulungan. Yun na naman kasi, ang magandang naidulot doon sa event na ginawa ni Torre, maraming natulungan mga kababayan. Diba, DDS? Ngayon, siguro, isa dito sa rason kung bakit hindi tumuloy itong si Baste Duterte doon sa kanilang event ni General Torre dahil siguro sa tattoo mga kababayan. Ito muna ang una kong ipapakita sa inyo kasi diba meron kong pinakita kanina na picture dito kay Baste mga kababayan. Before ipakita ko sa inyo yung pagbura ng tattoo ni Baste, ito muna. Babalik tayo dun sa allegation ko na merong tattoo ng triad si Mr. Paulo Duterte. Inamin niya na meron siyang tattoo. Ngayon, tinatanong ako ng ebidensya. Ang ebidensya po ng membership ng triad ay yung tattoo mismo kasi meron siyang sacred digits. Ngayon, kung willing itong si Vice Mayor Duterte,
pipicturean natin, tapos papadala natin sa USDA para i-decode. Kung willing ka lang naman. Kung willing ka lang naman. Are you willing, Vice Mayor Duterte? No way. Oh, no. Mr. Chairman, Mr. Chair, I'm sorry. Mr. Chair, no way. Okay. So, makita nyo, bakit kung wala naman yung tattoo na yan eh? Di ba? Ano naman yung ibibigay mo yung picture sa amin? We can ask the Sergeant at Arms to accompany you. Kukuhanan lang sa likod. Bibigay natin yung picture sa USDA para ma-decode kung saang faction ka. Are you willing? Are you willing to do that? No, Mr. Chair. Oh, no, bakit naman? Eh, kung wala kang tinatago, kung tattoo lang naman dyan sa ano yan, pinagawa mo kung saan, you should not be afraid na may mapa-find out dyan. Vice Mayor. I already answered the question, Mr. Chair. So ayaw mo talaga. Ayaw mo talagang ipakita dahil baka may ma-decode nga. Ganon. Mr. Chair, ilang beses ko ba sagutin na ayaw ko? Already answered. Mr. Chairman, dito naman sa ating committee, medyo liberal tayo kasi yung mga ganyang paulit-ulit na tanong sa korte, hindi pinapayagan, but dito ay liberal. Malay mo nyo, magbagong isip, Mr. Chairman. I just asked. It depends on the chairman. Yes. Okay. Thank you. So, anyway, so maliwanag. Talagang ayaw mo. Kasi yun yung proof eh. Nahanapan ako ng proof. Andiyan dyan sa likod mo. At ando doon yung digits. Sacred digits. At kaya ayaw mo kasi pagka ibinigay ito sa DA, madedecode kung saan ka. Okay, so nung nakita itong interview na to ni Trillanes doon kay Pulong Makabayan, di ba pinagtatawanan ng mga DDS itong si Trillanes, kahit kano ng mga sinasabi, anong tinatawag. Pero sa tingin nyo ba DDS, nagbabluff lang itong si Trillanes? Di ba? Nagjo-joke lang si Trillanes. Wala ba siyang ebidensya? Kitang-kita natin sa mukha ni Trillanes kung gaano siya ka-confident Makabayan. Ibig sabihin, meron siya mga informations, mga nakuhang info galing sa kanilang intel na meron talagang tatak or tato itong si Pulong galing or yun daw ay isang triad na sign Makabayan. Pati rin po daw itong si Baste Duterte. Well, hindi tayo sure kung talaga sila ay membro Makabayan, pero bakit ipinatato yun ni Baste dito sa kanyang left arm? Ngayon si Baste Makabayan ko, dahil siguro na sila ay takot na, baka kasi na aayon dito yung mga supporter nila, ito mga DDS sa sinasabi ni Trillanes, mananawagan sila, how about Pulong? Kung Pulong, siguro para masagot mo na yung hamon ni Trillanes na lagi mong sinasabi na wala kang tato, well, pakita mo na lang. Pati itong si Baste Duterte. Baka siguro, ipinatanggal ka agad ni Baste kasi baka aabot pa dun eh. Diba? Kasi ba sa Ivan, yun doon sila natakot. Kaya ang ginawa ni Baste, ipinatanggal niya kaagad Makabayan. Kaya yan na ang nangyayari. Black na lahat ang kanyang tato dito sa kanyang left side. Before, meron niyang tato na Dragon Makabayan. Di ba nung time po na mataas pa yung buhok ni Baste dyan, meron siyang tato sa left side na Dragon Makabayan. Ngayon, ipinatanggal na or ginlagyan na ng black lahat para hindi yun matrace Makabayan. Ibig sabihin, 101% para sa akin 101% accurate or credible yung nakuhang information ni Trillanes tungkol sa mga Duterte Makabayan. Kasi kapag itong si Trillanes, nagbabluff lang yan, nagjo-joke lang yan, wala sana si Digong doon sa ICC. Diba? So yon ang nangyari mga DDS. Anyways, before tayo mapapatuloy sa ating mga talakayan, greet muna natin siyempre ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! And also, siyempre, hindi natin kakalimutan. I-shoutout natin mga pinalangga ng mga legends, ang mga senior citizen. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-acknowledge natin ang ating mga viewers
merong mga maraming na-comment sa baba sa ating comment section, mga accounts na merong maraming comment. Nandyan si Marie Usta, merong 49 na comments. Nandyan si Divina Dicuaten, merong 34 na mga comments. Ana Cordoba, merong 28 na mga comments. Nandyan din si Jean Mirafuentes, merong 26 na mga comments. And Meraflor Espirito, meron siyang 25 lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. At saka, iniingganyo ko kayo mga kababayan na mag-comment ng marami dyan sa baba kasi nakatulong yan sa algorithm, okay? And also, don't forget, i-like naman natin ating mga vlogs, mga videos natin, i-like natin. At saka, i-share natin kung hindi man ito kalabisan sa inyo mga kababayan para makita ito na mga kababayan natin na hindi mga well-informed. Yung mga binulag na mga DDS vlogger mga kababayan. At para makita nila ang vlog na si Ivan, i-like natin. At saka i-share natin at saka damihan nyo ang iyong comment dyan sa baba. Okay? So anyways, libre naman yan. Libre, walang bayad ho yan. Kasama rin po natin na ating mga viewers. Nandyan sila si Marcres Hernandez from North Carolina, USA. Amy Mapalad, Maria Mindasiplon, Arlen Karingal, Michael Vinas, Maria Cristina Fernandez Manimbao, Haito Zaldi Gumalog from Pangasinan. Nandyan rin si Teresita Bihasa, Maria Marilyn Imbido Bautista, Lorna Villanueva, Wilfredo Ponciha, Daldet Pasamonte. I-shoutout natin si Jel Bilando, Mimia Loheye, Haito Lee Minho, and Haito Elmer Pinaranda. Okay. So mga kababayan ko, bukas na ho yung sunan ni PBBM. At syempre tayo very excited sa mga maririnig natin na mga achievements ni PBBM, mga inisyatibo at saka yung mga projects na talagang nagbibigay ng sakit ng ulo sa mga DDS. Ngayon pa lang, hindi na makakatulog itong mga DDS. Kaya nga talagang grabe yung pag-iingay nila kasi gusto lang matabunan yung mga achievements, mga nagawa ni PBBM sa kanyang panunungkulan. Gusto kasi nila na hindi ito malaman ng kanilang mga tangang followers, mga bulag na mga followers. Pero bukas, handa-handa na lang DDS, makikita nyo na kung gaano kaganda at saka maraming natulungan yung mga programa, proyekto ni PBBM. Okay, so bukas nga pala hindi natin i-expect na ito'y merong magara na entrance. Kasi nga 'di ba nakasanayan talaga natin every SUNA yung mga kababayan natin, mga mambabatas, mga senador, congressman, talagang ito'y nagpapabunggahan ng kanilang mga kasuotan mga kababayan. 'Di ba sa mga babae, mga gowns nila. Tsaka talagang pabunggahan na yan. Nandyan yung, alam niyo na, yung mga bling-bling. Nandyan yun, mga mamahaling fashion nila ng mga items. At saka mamahalin nila ng mga suotan. Meron pang red carpet. Hindi natin yan expect bukas. Kasi sinabi na ni PBBM and also sinabi na rin ni Speaker Martin Romualdez na wag yung magara na SONA. Kasi nga siyempre dumaan tayo sa bagyo mga kababayan at saka grabe yung baha, merong landslide, maraming namatay. Siyempre dapat tayo ibagay natin sa panahon mga kababayan. Maraming mga kababayan natin na nagluluksa, kababayan natin na nagdarusa dahil sa bagyo mga kababayan. At meron pang papasok na siguro dalawa or isa na lang na LPA mga kababayan. But I believe, hindi siguro ito papasok sa Pilipinas. Mukhang umiba ng direksyon mga kababayan. Sana tuloy-tuloy na yon, okay? So bukas sa sunan ni PBBM, hindi natin expect na maganda yung entrance. Gusto ni PBBM, gusto ni Speaker Martin Romualdez na simple lang. Kasi ang importante dyan sa sunan mga kababayan, yung sasabihin or i-report ng ating presidente. Yun ang importante. Hindi yung fashion show sa SUNA mga kababayan. Okay? So anyways, pag-usapan natin yung desisyon ng Supreme Court na kung saan ginawa nilang unconstitution yung articles of impeachment ni Sara Duterte. Okay? So pag-akala na mga DDS nakaligtas na itong si Sara Duterte, that is fake news. Merong gagawing resback dito ang House of Representatives mga kababayan. Kasi nabasa na nila yung kabuuang result ng ginawa ng Supreme Court doon sa articles of impeachment kay Sara Duterte. So ito ang kanilang gagawin. Una sa lahat, nananatili ang respeto ng Kamara sa ating Korte Suprema. Subalit kami ay lubos na nababahala matapos naming matanggap at mabasa ang desisyon ng Korte Suprema kung saan pinawalang bisa ang impeachment complaint na isinampa noong 5 ng Pebrero 2025 laban kay Vice President Sara Duterte.
Ang Kamara, matapos ang masusing pag-aaral, ay maghahain ng motion for reconsideration dahil ang desisyon na nagsasabing ang articles of impeachment ay ipinadala sa Senado ay barred or unconstitutional, ay nakaangkla sa mga factual premises o findings na mali at salungat sa opisyal na record ng Kamara. Naninindigan ng Kamara na ang proseso ng impeachment ay naaayon at sumunod sa konstitusyon at jurisprudence gaya ng desisyon sa Francisco at Gutierrez. Sa madaling salita, ginawa ng Kamara ang lahat upang sundan ang mga alituntunin at prinsipyo ng ating saligang batas at ng mga naunang pasya ng Korte Suprema. Kaya't kami lubos na nababahala sa tila bagong mga requisites na ipinataw sa nasabing desisyon. One of the central facts in the Supreme Court decision is the claim that the February 5 impeachment complaint was transmitted to the Senate without a plenary vote. This is categorically false. Mali po ito. Noong February 5, 2025, si Majority Leader Manix Dalipe ay nagmungkahi na ipasa ang February complaint sa Senado. Batay sa katotohanan ito ay verified at permado nang hindi bababa sa 1/3 ng mga miyembro ng Kamara. Ang mosyong ito ay inaprubahan sa plenaryo at agad rin bumuo ang Kamara ng Panel of Public Prosecutors. Makikita po ito sa House Journal No. 36 at detalyado rin sa opisyal na record of the House of Representatives. Ang transmittal sa Senado ay hindi unilateral o ministerial. It was a clear result of plenary action. The court also claimed that the House failed to act on the first 3 impeachment complaints filed in December 2024. This too is inaccurate. Sa parehong araw na inaksyonan ang February complaint, bumoto rin ang Kamara sa plenaryo na i-archive ang 3 impeachment complaints na inihain noong December. Ginawa ito ilang oras bago mag-adjourn ng session dahil nakumpirma na ang February complaint ay permado at verified ng 1/3 ng mga miyembro ng Kamara. Ayon sa konstitusyon, ito ay itinuturing ng Articles of Impeachment at obligadong ipadala sa Senado para sa paglilitis. Gayunman, sinabi ng Korte na hindi raw kumilos ang Kamara sa 3 reklamo dahil nag-adjourn na ito, na para bang pinabayaan ang mga ito ng walang aksyon o konsiderasyon. Ito ay malinaw na salungat sa opisyal na record at sa mga dokumentong isinumite mismo sa Korte Suprema. The conclusion drawn by the Supreme Court that the February complaint violated the 1-year bar is therefore grounded on a factual and procedural inversion. Ang pinakabatayang saligan ng desisyon kung saan umikot ang mga legal pronouncement ng Korte ay mali. Hindi isinama ang plenary vote, mali ang pagbasa sa timeline ng mga kilos ng Kamara, at mas pinaniwalaan ang isang news article kaysa sa House Journal at opisyal na report na isinumite mismo sa Korte. Nakakabahala na ang desisyon ay hindi man lang bumanggit o tumugon sa mga dokumentong ito. The Supreme Court also invalidated the articles of impeachment on the ground of due process. Ayon sa Korte, kahit ang reklamong permado na at verified ng 1/3 ng mga miyembro ay kailangan pa rin basahin ng bawat pumirma at pagkatapos ay i-refer muli sa plenaryo upang pagbotohan. Dapat din daw ay nabigyan ng kopya at pagkakataon ang respondent na sagutin ang reklamo bago ito maisumite sa Senado. Ngunit wala pong ganitong rekisito sa ating konstitusyon o sa mga rules ng Kamara. Sa madaling salita, nagbigay ang Korte ng panibagong patakaran na wala naman sa umiiral na batas. Pinawalang bisa nila ang Articles of Impeachment base sa mga bagong pamantayan ng due process para sa respondent. Meron po tayong tinatawag na Doctrine of Operative Facts. Ibig sabihin, kung sinunod ang batas na umiiral sa panahon ng pagkilos, maituturing na legal or valid ang pagkilos. Ang Kamara ay pinarusahan dahil sinunod namin ang Francisco at Gutierrez rulings, mga pasya na galing din sa Korte Suprema. It should also be said, kung due process at opportunity to be heard ang usapan,
Ilang beses nang naimbitahan si Vice President Sara Duterte sa mga pagdinig ng committee upang siya ay mabigyan ng pagkakataon ipaliwanag ang kanyang panig. Ngunit nanatili siyang tikom ang bibig. The House has also reviewed the now very stringent requirements imposed by the court before an impeachment complaint can move forward. These are requirements that essentially amend the Constitution and represent an unacceptable intrusion into the exclusive powers of the House of Representatives. It is for these reasons that the House will be filing a motion for reconsideration. We remain hopeful that once the facts are corrected, the court will arrive at a different and more just conclusion. Muli, ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ay dumaan sa wastong proseso. Inuprubahan ito ng Kamara sa plenaryo, ipinadala ito sa Senado na may buong otoridad ng institusyong may pananagutan sa saligang batas. To disregard these facts is not only a disservice to the truth, it is a disservice to the Constitution itself. Nananatiling matatag ang Kamara sa tungkuling ipagtanggol ang integridad ng ating mga demokratikong institusyon. Hinihikayat namin ng publiko na basahin ang mga record, sundan ang mga pangyayari, at huwag malito sa maling impormasyon. Malinaw ang katotohanan. Nagkaroon ng botohan, naitala ito sa opisyal na talaan, at ginawa ng Kamara ang kanyang tungkulin. O, di ba? Bistado ang Supreme Court, mga kababayan. Hindi sila ito makaligtas sa taga-Kamara. Klarong explanation ni Attorney Abante na gumawa kasi ng bagong ruling itong Supreme Court, mga kababayan. Kaya yun ang nangyari. Kaya nga pinawalang bisa yung inihain na impeachment case dito kay Sara Duterte galing sa Kamara. Di ba? Gumawa ng bagong ruling yung Supreme Court in favor dito kay Sara Duterte. O di ba, klarong-klaro talaga kung saan sila dito dumapig, makabayan. Baka kasi nambunan ng insertion budget galing kay Chis Escudero. Di ba, booking na booking. Pero yan pa rin po ay gagawa ng paraan na taga-Kamara, makabayan. Not just that, may papakita sa inyo na ito yung isa sa ibig kong sabihin na hindi talaga makakaligtas itong si Sara, makabayan. Hindi pa tapos ang laban. Before that, isa-tama natin, nandyan si Trineng Lozano, Karhata Pagaryungan. Kasama rin natin si Edel Trodes Valenzuela, Romel Sairi, Baby Coros, Zuzen Corazon Cosmiano, Haitsu Jose Salod, Mr. Kapangpangan, Divina Dicuaten, Primo Colomar, Haitsu Babes Kaidik, Passion Alejandro, Perla Thomas, Wilma Caibel, Haitsu Sir Jaime Garcia, Derek Erwina Argilies, and Derek William Mayo. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang interview kay Attorney Claire. For more details, let's watch this. Kasama na natin si Undersecretary Claire Castro, ang ating Palace Press Officer. Pag-usapan lang natin ng slightly yung decision nga ng Supreme Court doon sa impeachment case ni VP Sara. Yusek, good morning. Happy Sunday. Welcome back po, Yusek. Thank you. Yes, good morning, Chris. Good morning, Victoria. Ma'am, nabasa na po ba ng Malacanang yung 97 pages pala na desisyon ng Korte Suprema? Pahapyaw lang, medyo mahaba, busy ang Pangulo sa zona. Pero yung highlights naman ay alam naman na. Opo, and ano nga po ulit ang siguro komento or position po ng Malacanang dito dahil ang marami po sa publiko ang hindi satisfied doon sa naging desisyon po ng Korte Suprema? Well, syempre, alam naman natin kung sino ba ang final arbiter, di ba? Kundi ang Supreme Court. Okay, iba kasi yung nirerespeto mo ang desisyon ng Supreme Court, iba naman yung pinaniniwalaan mo ba kung tama ba yung desisyon ng Supreme Court. So, magkaiba yun. Di ba? So, may mga pagkakataon na masasabi natin na, uy, mukhang mali ang Supreme Court dito dahil mukhang hindi nasunod yung mga dating jurisprudence. Pero kapag nagsalita ang Supreme Court, wala tayong magagawa kundi irespeto ito. May sentimento na po ba or reaction ang Pangulo kasi isa po doon sa articles of impeachment na na-declare na unconstitutional yung naging pambabanta di umano ni VP Sara kay Pangulo, kay First Lady, pati kay Speaker Martin. Kung gano'n po ang naging desisyon ng Korte Suprema, ano po kaya ang siguro naging reaction po ng Pangulo doon? Hindi, ito naman kasi, Christian, hindi naman kasi inaabsuelto. Maliwanag naman na sinabi ng Supreme Court na hindi naman nila inaabsuelto si Vice Presidente sa anumang ginawa niya. Ito ay more on technicality. Okay?
Pero itong pagdidismiss ng Supreme Court sa impeachment or yung pag-favor sa petition nila Vice Presidente ay more on technicality. Hindi na absuelto yung ginawa na anumang ginawa, kung krimen man to, hindi siya na absuelto. Pero sabi nga ng karamihan, okay, hindi na aayon yung mga nasasabi sa decision ngayon, hindi siya naaayon sa mga jurisprudence na nakaraan, especially one-year bar rule. So, di ba ang sabi naman ng Pangulo, ever since, dapat ang lahat ay proseso, sa tamang proseso. So, ang tanong ba, yung decision kaya ng Supreme Court ay nasa tamang proseso. So, maybe, legally, magiging correct ito dahil ang lahat ng magiging decision ng Supreme Court ay magiging part of the law of the land. Diba? Pero, sabi nga nila, hindi lahat ng sinasabi ng Supreme Court ay tama dahil may mga pagkakataon, may mga dissenting opinion nga. At minsan nababali, katulad doon kay Francisco case and Mercedes Gutierrez case about the one-year bar rule. Mukhang minodify dito, na-modify dito ng Supreme Court. So, at the time na ginawa ng House of Representatives itong articles of impeachment, ito'y umaayon sa rules noon at sa batas. Pero naiba. So, ang daming question. Judicial overreach, judicial legislation. So, ganun lang. Kaya nga mga DDS, huwag kayong magsasaya kasi hindi pa lusot itong si Sara. Meron pang gagawin dito na follow-up ang taga-Kamara Makabayan, okay? So anyways, kasama rin natin si Evelyn Garcia, Phil Macabato, Hartzo Edeluisa Taha from Riyadh, Saudi Arabia, Betnardo Moral from Angeles City, Pampanga. Nandyan rin si Josephine Gallego, Moneth Borromeo, Abby Smith, Ashen, Tony De Los Reyes, Testa Maliwan, Milagros Banes, kasama rin natin si Ray Carr, Agnes Solero, Lydia Velo, Marina Ramos Agustin, and Hartzo Larry Liego, okay? So mga kababayan ko, mga DDS, para alam ninyo no, na kung ano yung mga proyekto, mga inisyatibo, mga nagawa na, nangyari na ng mga projects ng ating Pangulo na ramdam ng mamayang Pilipino, ipapakita ko sa inyo ang balita na to. For more details, let's watch this. Proyekto na nangyari for the past 1 year na sa palagay namin, kailangan malaman, lalo na yung mga nasa laylayan, lalo na yung ating mga kababayan, na hindi masyadong naaabot ng internet o ng TV. Ito yung pinaka naramdaman, kaya serbisyong ramdam. Correct. So ito na nga yung rice processing facility muna tayo ha. Alam nyo ba mga ka-BBM na meron na tayong 151 centers completed nationwide. Ito yung rice processing facility na itinayo ni Pangulong Bongbong Marcos kung saan yung mga magsasaka doon na nila ipoproseso yung mga palay na kanilang mga naani para diretso na maging bigas at didiretso sa sako. Napuntahan natin yan Mismo pinuntahan natin yan sa Nueva Ecija. Isa sa pinaka main purpose nitong mga rice processing centers na ito, yung pagpapababa sa production losses. Kasi usually, kasi kulang sa mga facilities, yung kinikwento natin noong isang araw na ibibilad mo sa kalsada, ito, using these facilities, dyan mo na ibibilad yung mga palay, so na-minimize mo yung losses. So tumataas yung gains at mas malaking kita yan para sa mga magsasaka. Bago ko tanongin si Palerista kung ano yung RPS o Rice Processing System, gusto ko lang banggitin, na sa ngayon po ay meron nang nagawang 151 dami RPS ang gobyerno ng ating Pangulo. Tapos 19 ang ongoing or matatapos within the year. At within the year din po, masisimulan ang mahigit 50 or 50 na RPS. Marami pala yan, no? All over the Philippines All over the Philippines to. Hindi lang yan sa Luzon. Hindi lang. So Palerista, ano bang nagagawa ng RPS? Yun na nga, gaya nung nababanggit natin sa mga vlog natin, unang-una kasi, yung magsasaka, syempre, mag-harvest siya ng palay. Kapag nag-harvest ng palay, hindi niya kailangan mag-upa ng tao para mag-ani ng palay. Meron silang harvester na pinamigay ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, pagka-harvest, hindi niya na kailangan ibilad pa yung palay niya doon sa kalsada. Dahil doon sa RPS ay meron ng dryer machine. Kung saan, ihuhulog na lang yung palay na inani at matutuyo. Kapag natuyo, diretso na yung palay doon sa rice miller
then gigilingin na, at tapos diretso na sa sako, then diretso na benta sa gobyerno. Yan po yung pinaka-purpose ng rice processing facility na ginawa ni PBBM na 151 na nga ang natapos sa buong Pilipinas. Ka-Coffee, bakit importante to? May kinalaman ba to sa losses ng mga magsasaka? Sobrang laking bagay nitong mga facilities na ito, itong machines na to. Kasi for the longest time, bumababa yung kita ng mga magsasaka sa kakulangan ng facilities na yan. Yung wastage kasi mataas. Pero using these facilities, nami-minimize niya yung wastage. Tama ba na 12 to 15% ng wastage ng mga magsasaka kapag Correct. hindi sila gumagamit ng ganitong Napakataas yan, facilities? di ba? So kung marireduce mo yan into 8 or 10%, malaking kita na yan. Halimbawa, may example na binibigay sa atin, kung 100 na sako yung inaani mo dyan, sa paggamit ng mga facilities na ito, posibleng umabot yan ng 107 sacks. Balita ko bago dumating itong RPS na to, umaabot ng 30 billion pesos ang nasasayang sa mga magsasaka biruin sa mo? drying alone. Biruin mo ha? Biruin mo. Kasi tingnan mo naman, kapag may dumaan na sasakyan, magliliparan yung mga palay. Di ba? Correct. Magliliparan. Tsaka malaking tipid talaga sa mga magsasaka itong ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi, alam mo naman, doon sa amin sa may Cagayan, nagpapatanim kami, nagpapagapas kami. Kapag nagpaani ka, kapag nagpagapas ka, ang bayad mo per tao, 500. O kung kukuha ka ng 10 tao magagapas, di magkano yun? 5,000. O kung doon sa harvester na binigay ni PBBM, diesel na lang ang babayaran mo. At isa pa maganda dito sa mga harvesters na yan, mga farm machineries na yan and equipment, yung production cost per kilo na re-reduce into 2 pesos per kilo. So 'di ba? Kaya mahal ang presyo ng bigas noon mahal ang presyo kasi mataas yung production cost. Sa economics, pababain mo yung production cost, yung presyo ng produkto bababa rin. 2 pesos per kilo, malaking bagay yan para sa mga magsasaka. So in other words, kaya malaki ang losses ng mga magsasaka natin ay kulang sa pasilidad. Correct. Na ito ang ina-address ni Pangulong BBM sa kanyang proyekto na yan. Diyan niya nabanggit na napabayaan nga nung nakaraan yung mga magsasaka. Na siya namang ini-spoil niya nga. Isipin mo, ilang harvester na ba na ibigay niya? May record ba tayo dyan? Kung di ako nagkakamali, mahigit 100 ng harvester na ipamigay sa buong Pilipinas. At mababa pa yun. Mababa pa yun. At yung mga truck na pinagkakargahan ng mga produkto nila, napakarami na yan. Not to mention, kasi ito farmland, parte lang ito yung mga farm machineries na yan, itong equipment na yan. Isa lang yan sa moves ng gobyerno para mapataas yung production natin ng bigas. Ano pa? Andiyan pa, mga irrigation system. Diba? Yung pagtatanim ng di kalibre mga binhi. Diba? Yung strategies kung kailan ka dapat magtatanim para magkakaroon ka ng second cropping, etc. Marami mga strategies na ginagawa ng gobyerno. Isa lang itong mga machineries na yan. Paggamit ng abono. Correct. At dahil nga sa mga machineries na yan, at dahil sa mga RPS na yan, ang production cost, no, as far as labor is concerned, bababa ng 2 pesos per kilogram. See? Okay. Bagay. At sa mga magsasaka, ang equivalent ng 2 pesos per kilogram na savings na yan ay 9,000 pesos savings, no, per hectare. So ibig sabihin, per hectare na kanilang sinasaka ay tataas ang kanilang income ng 9,000 pesos. 9,000 pesos. So mas mainganyo na sila na magsaka. Totoo. Diba kasi di ba natin pwedeng i-deny yan. Marami na medyo lumilihis na sa pagsasaka kasi maliit yung kinikita. Pero kung ganyan pala yung nakikita mo, malaking bagay pa yan para sa kanila. At hindi lang yan RPS ang proyekto ni PBBM ha. Huwag din natin kalimutan yung farm to market road na project ni PBBM. Kasi nga kung titingnan mo, inani mo yung palay mo. Diba? Inani mo. Kung yung pupuntahan mo naman doon, sa pagbebentahan mo, lubak-lubak, wala rin. Diba? Lalo na yung mga gulay, prutas na madaling masira. Pechay. Pechay. Kung yung mga pinagawa ni PBB na farm to market road, dire-diretso na. Isang mahabang kalsada yun na walang lubak. Kaya yung transportasyon ng mga pananim ng mga magsasaka natin, dire-diretso na. At saka meron din yung cold storage facility. Kabibem kasi yung napaka-importante nga yung sinasabi yung farm to market road. Kasi marami talagang magsasaka sa mga liblib na lugar. Tama ka. Na napakahirap ibiyahe yung produkto. Napakahirap ibiyahe yung kanilang produkto dahil tawag dito, bako-bako yung lubak-lubak yung daan. Tapos o kaya maputik or whatever, di ba? Kapag ganyan ang daan, konti yung mga transportation option na pupunta o kukuha ng iyong mga produkto. Pero kung maayos ang daan, no, madali na makakakuha ng mga transportation equipment o yung mga nagdadala ng mga palay nila sa mga pagbebentahan. Tsaka sanga-sanga na rin siya no? Kung halimbawa walang sasakyan, syempre kakargahin ng tao yan. Babayaran mo yung tao, di ba? Mas mataas yung cost. Again, ipapatong na naman yan doon
sa produktong binibenta. So tataas yung presyo ng bilihin. Okay. Diba? Again, Kabit-kabit na yan. dahil sa farm to market roads na to, bababa na naman ang production cost ng mga magsasaka o yung gastos nila sa pagsasaka at tataas ang kanilang income. At bababa yung presyo ng produkto. Yung cold storage din, huwag natin kalimutan. Napaka-importante niyan. Halimbawa, hindi mo pa maibiyahe yung produkto mo. Isa sa produkto na importante yan, alam mo yung onions or sibuyas. Okay. Kasi mabilis siyang nasisira. Mabulok. Oo. Kapag nabubulok, napipwersa ang ating magsasaka na magbenta ng mura. Para lang ma-dispatch yung kanilang mga ani. With the cold storage, kahit ilang buwan na nasa cold storage yung kanilang sibuyas, hindi yan masisira. Okay. And therefore, they can demand yung price na gusto nila sa mga traders. Which is napakaganda. No? Mga ka-BBM, dyan mo maiisip kung gaano kagaling talaga ang diskarte ng ating Pangulo. No? At ang Department of Agriculture pagdating sa agrikultura natin ngayon. No? Na isa sa dapat mabanggit ng ating Pangulo sa kanyang SONA. Kung papansinin mo, yung pinaka-focus talaga nito, ma-reduce yung production wastage. Yung nasasayang. So pamamagitan nitong mga cold storage facilities na yan, nababawasan mo yung nasisirang produkto na napakalaking bagay para sa mga magsasaka. Kasi di ba masira, may benta ka ng kamatis, di ba? 10 kilo yan. Yung 2 kilo dyan, masira lang. Malaking bagay na yan. Correct. Di ba? Ano king kawalan niya sa mga magsasaka? Sabi nga kapag nabulok, mahahawa pa yung iba. Di ba? Kapag nabulok. Oo. Kaya mga DDS, mga bulok na yan. Kaya kisimula ka na. Seryoso tayo. Seryoso ba? Kaya nagkakaroon tayo ng mga sitwasyon noong mga nakaraan kung saan makikita nyo, tinatapon na lang yung kamatis, carrots, o yung mga cabbage, di ba? Kasi wala nga cold storage. Correct. Okay? So, kawawa naman na magsasaka natin. Gagastos ka sa pagtatanim nitong mga produkto to, tapos masasayang lang. No? Correct. Anong kalalabasan? Iyak talaga. No? Hindi mababayaran yung utang nila sa mga nagpapautang sa kanila, tapos wala pa silang kita, no? Para sa kanilang pamilya. Diyan genius si PBBM, yung cold storage na yan, yung sinabi mo na yan. Dahil nung nagkaroon ng cold storage, naiwasan na partner, ka-BBM yung sinasabi mo yung na nasisira ng mga na produkto. Correct. Hindi na nangyayari yun. Lalo na yung mga isda. Kasi yung mga isda mabilis masira. Kung wala tayong enough facilities para i-store yung mga... Kasi pag nahuli mo naman yan, hindi mo naman agad yan ibebenta sa merkado Iipunin mo pa yan sa barko o sa bangka bago mo dalhin sa port Alam mo ba, Coffee? Meron 11 bagong cold storage facilities na pinagawa ang ating Pangulo para lang sa mga fish ports. Wow, ayos yan Iba pa yung sa magsasaka. Iba pa yung sa magsasaka. Dami Sa mga fish ports pa lang. So doon tayo doon sa may pinuntahan natin noong nakaraang linggo. Ito malaking tulong rin to sa mga magsasaka natin. Doon sa Pangasinan, yung Paitan Dam. Sa Santa Maria. Yan, nabanggit nga doon nung project engineer ba yun na kapag natapos yung dam na yun, hindi lang magsasaka ng Pangasinan makikinabang. May kinabang din yung magsasaka ng Tarlac, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya at yung mga kalapit na probinsya. Lower Agno River Irrigation Systems dyan sa Paitan. Kasi yun ang problema ng mga magsasaka Paano kung tag-init? Di ba? Wala kang supply ng tubig. Paano yung mga tanim mo? So again, babalik tayo doon. Walang kikitain yung magsasaka kapag walang maayos na supply ng tubig. Ito, napakarami ng tubig. Saka yung productivity mas mababa. Correct. Kasi kulang nga sa tubig. Etong project na to ni PBBM, 12,000 hectares ang mabibigyan ng tubig, ang patubig. Equivalent to almost 12,000 din na farmers, no? And ang number of irrigators o yung mga association, no, na papalooban ng itong proyekto to ay umaabot na sa 56 associations or irrigators. Kaya napakalaking bagay talaga to, no? Especially sa parte ng Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, kung saan yung mga farmers dyan ang magbe-benefit. Pero dito makikita mo, napakatalino talaga ni BBM. Hindi lang natin napansin. Ako ngayon ko lang napansin kasi tingnan mo Sabi mo, last week napansin mo. Nagbigay siya ng RPS sa mga magsasaka. Nagbigay siya ng mga harvester, ng mga truck, mga delivery truck. Correct. Farm to market road, ng mga cold storage. Diba? Nagbigay siya para maging maganda yung ani. Kung walang tubig, wala rin. Correct. Diba? Kung walang irigasyon, kaya yung Paitan Dam na yan, pinapamadali ni PBBM yan para lahat ng plano niya gagana. Kasi dyan magsisimula yung pagtubo ng pananim. Ka-BBM, kailan ba matatapos yan? Ang sabi, tatapusin daw bago matapos yung termino niya. 24/7 na yung trabaho ng mga manggagawa doon Walang pahinga. Walang pahinga. Pero isa lang yan sa mga dam ata na pinagagawa ng Pangulo. Marami pa siyang ibang dam na pinagagawa dahil alam ng Pangulo na ang irrigation ay napaka-importante sa ating mga magsasaka. Again, no, yung kanina sinasabi natin sa una nating portion, yung tungkol sa RPS,
ang purpose din is mapababa yung production cost, tumaas ang kita ng mga magsasaka. Etong mga dam na to, itong patubig na to, another example yan na mapapababa na naman ang production ng cost ng mga magsasaka, tataas ang kanilang productivity, lalaki ang kanilang income. Bakit? Kasi nga libre na halos ibibigay ang Correct. Minimal cost patubig lang. na yan. Kasi kung magbabayad ka ng, magrerenta ka ng mga pumps, di ba? Para magkaroon ng patubig Gases ka ng malaking gasolina gastos o ng diesel. Yan yung nakaugalian, yung mga yung nakasanayan na. Yung arkila ka ng pump para irrigation sa palay mo. Pero pag natapos yung Paitan Dam, lahat nung At palayan yung iba dyan, pang mga dam na ginagawa na sa pag natapos kasalukuyan. yung mga dam ni PBBM, yan, magiging masagana talaga ang buhay ng mga magsasaka. Kaya na nila magbigay ng murang bigas. Yan. Itong murang bigas na to, talagang viral to. Ito nga sinabi ko, may nakapila pa dyan, nakamaisog, pangatlo sa pila. Pero bibili ng 20 pesos Dilis, bigas. Oo. Di ba napuntahan nyo sa Bacoor, Sa Bacoor, Cavite? sa Bacoor, Anong feeling nyo nakita nyo, nakapila yung yung mga kababayan natin para makabili ng murang bigas sa PBBM? Malaking bagay ito kasi 20 pesos. 20 pesos, imagine mo noon, nung panahon ni Digong, 60 pesos per kilo ng bigas. Ngayon, merong 20 pesos. Yung priority sector, senior citizen, PWD, Pantawid Pamilyang Pilipino programs, at yung mga solo parents, sila lang yung priority nitong 20 pesos per kilo ng bigas. Pero, kung hindi ka pasok doon sa priority sectors, pwede kang bumibili ng commercial rice, regular rice, napakamura na. 30 plus. Halagang 29 pesos, pinakamura ngayon, 27. 29. Oh. Kabibigyan, para sa akin, ito ay magiging isa sa mga legasiyan ng ating Pangulo. No? Game changer to. Gaya nga na sinabi ni Senator Panfilo Lacson recently lang, sabi niya, sa lahat ng mga nakaraang Pangulo, ito lang ang Pangulo na nagbigay talaga ng importansya, na ginagawa talaga ng lahat ng pwede niyang gawin para lang matulungan ang ating mga magsasaka. Para matutukan ang agrikultura na pinabayaan ng ilang dekada ng mga nakaraang administrasyon. Tama. I-erase ko na lang din kasi may mga nagme-message din sa atin at mga kasamahan natin dito, no. May mga middleman din naman na sinasamantala yung sitwasyon, yung binibili yung palay sa murang halaga. So, ang ating panawagan dyan, once na may mga ganyang senaryo sa lugar ninyo, i-report nyo sa pinakamalapit na NFA office, di ba? Para ma-check bakit ganyan. Kasi may mga nagre-reklamo, binibili ng 9 pesos, 10 pesos per kilo ng palay. Malaking lugi yan sa mga maliliit na magsasaka. So, maganda i-report nyo agad yan. So, inuulit ko mga kababayan, mga ka-BBM. Yung 20 pesos per kilo ng bigas ni PBBM, sa mga available na yan sa mga kadiwa nationwide. Yan. Etong kadiwa na to, nagkala na to, kung hindi ako nagkakamali, bawat lugar dito sa ating, bawat syudad, meron ng kadiwa. Gaya sa Taguig, dyan sa Las Piñas, dyan sa Pasay, meron na yung mga yan. Alamin nyo na lang sa website nila, sa Facebook page nila, kung saan yung location ng mga murang bigas dyan sa lugar ninyo. At gaya ng mga ginawa sa Bacoor, no? Public market, no? Sa mismong palengke. Hindi kadiwa yun. Hindi kadiwa yun. May ganun na pala. Sa mga susunod na buwan, magkakaroon na rin ng mga 20 pesos na bigas sa mga palengke. Ang galing, no? Sa Visayas, sa Mindanao. No? Sisimulan na rin po yan. Dahil ang purpose ng Pangulo ay maraming makinabang, no? Dito sa proyekto na to. So 101 na pala ang lokasyon ang outlet ng 20 pesos per kilo ng bigas ni PBBM. Mostly sa kadiwa, pero gaya na sabi ni Yayam, meron na rin, magkakaroon na rin sa mga palengke. Meron din i-mention ko lang din kasi yung, alam niyo yung PBBM rice, kasi recently nagkaroon ng pilot implementation dyan sa Camiguin. Ito yung tinatawag na para sa bayan, bigas na mura. PBBM. So, subsidized din po ito ng gobyerno, PBBM rice, na aabot na lang ang presyo ng bigas sa 27.80 per kilo. Ibig sabihin, kung di ka man qualified bumili ng 20 pesos, doon ka sa 27. Doon ka sa 27. Na dating 50 pesos. 60 no? Ngayon, pesos. 27 pesos na lang. Hindi, yung 27 ngayon, sa presyohan ngayon, 45 yun na regular. See? Kasi subsidized ang gobyerno. Kaya maganda. Nagkaroon na yan ng pilot implementation, no, dyan sa Camiguin. Nakita natin ng isang araw. Gusto ko din banggitin na bukod sa talagang tumaas ang production ng ating palay dito sa Pilipinas, at gaya na nga sinabi natin noong nakaraan, magiging banner year itong 2025 sa pinakamaraming production ng palay sa kasaysayan ng Pilipinas. So, kaya nagagawa ng pamahalaan na 20 pesos lang ang halaga ng bigas ay dahil sa sinasubsidize niya yung portion ng cost ng bigas. Kung binibili ng pamahalaan yan at 30 to 33 pesos, no? At binibenta ng 20 pesos, ibig sabihin, subsidize siya ng 10 to 13 pesos. Ngayon, sabi naman dyan ng mga gilis, bakit puro subsidize na lang ang gobyerno ni PBBM? Bakit dati wala namang subsidize? Kasi nga ninanakaw.
Dapat na magpasalamat pa sila. Oo. Pera ng gobyerno napupunta rin sa taong bayan. Hindi lang yun. Bukod sa meron ka ng mga ayuda like AKAP, IX, Tupad, meron ka pang ganito ka babang halaga ng bigas. Ayaw mo pa ba nun? Oh, at hindi lang 'yan ha. Hindi lang yung mga RPS na 'yan, hindi lang yung mga paitan dam na 'yan, yung kahit anong dam na 'yan. Hindi lang 20 pesos per kilo ng bigas ang mga nagawa ni PBBM sa agrikultura. Pinakamahalaga diyan, yung utang ng magsasaka. Ay, nako. Binayaran niya. Ilang bilyon ba 'yun? Nakalimutan ko, ilang bilyon. 57 billion, Isipin tumataginting mo na 57 billion binura ng ating Pangulo. Hindi Isipin. nababayaran ng mahigit 600,000 na magsasaka. Dami, 600,000. Imagine mo, Yes, ang total yan. 600,000. Total lahat yan, Sus, 600,000. ang laking pera pala, 60 billion. Isipin nila, malaking kawalan sa gobyerno yan. Hindi yan kawalan. Kasi para din sa mga magsasaka yan. Oo. Ang mga magsasaka, pag tinanggalan mo ng utang yan, mas Makakapagtrabaho. mamomotivate pa yan na magtanim, magtrabaho. Sino makikinabang dyan? Tayo din. Tayo pinapakain ng mga magsasaka eh. Pag yung sa iba yan, nako, baka naibulsa na yan, mga kabibig. Mga kabibim, importante to basahin ko lang Sige. tungkol dun sa 20 pesos na bigas ang target na programa na ito ay 14 million Filipinos hanggang September 2025 ang magbenepisyo. Tapos ang long-term goal nito ay 60 million beneficiaries hanggang 2028 ang makinabang. Half of our population. Oo. Tapos 1,500 outlets nationwide by end of President Marcos' term. So, from 101 Napakarami. ito, aabutin ng 1,500 yan bago matapos ang Tanong dyan, Pangulo. may sapat ba na stock ang NFA? Syempre, yes na yes. Yan ang sagot natin dyan. Sapat po ang supply ng NFA. Sila din nagtitiyak dyan. And even the President, siya mismo nagsasabi na masusustain namin ito. Panoorin nyo ako, isustain yan hanggang 2028. Masusustain po yan. Dahil may 409,000 metric tons po ng meal dry. So equivalent po yan ng 1.19 million bags ang napoproduce po ng NFA. 1.4 million bags ay nagawa na po o milled na. Di na paalay. At yung iba pa ay pinoproseso pa. So wag kayong mangamba na magkukulang po ng supply ng bigas mula sa NFA. So, ang sabi ng isang basher, sabi, masusustain ba ni PBBM yung bigas na yan? Yung mga magsasaka, nagbebenta na ng lupa para maging subdivision. Ang sagot po dyan ni PBBM, yung lupa na sinasaka nila, binigay na sa kanila. Correct. Hindi na babayaran. Binigyan na sila ng titulo para hindi na nila ibenta yung lupa nga naman nila. Correct. Ba? Kasi mas ganado na sila eh. Oo. Kasi noon nga nagsasaka ka lang eh, di ba? Hindi mo lote, nagsasaka ka lang eh, nagtatrabaho ka. Ano pa ngayon? Mas gaganahan ka na kasi alam mo lote mo na yan. Lahat ng kikitain solo mo na. By the way, yung binigay na lupa, para lang sa kaalaman ng ating mga kababayan, hindi pwedeng ibenta ng mga magsasaka Correct. sa loob ng 10 taon. Kasi ba't mo ka naman ibibenta? Oo, di ba? Isipin mo kung magsasaka ngayon, magsasaka ka, wala ka ng problema eh. Oo. Wala ka ng utang. May sarili ka ng lupa. May mga gamit ka na pang harvest. Na pwede mong gamitin. Hindi ka na magiging istorbo sa daan kapag nagbilad ka ng palay dahil meron ng RPS. Di ba? Magtatanim ka na lang. May mga binhi pa na binibigay, may mga abono binhi pa. May patubig ka pang libre. May patubig. Ano pang ano pang hahanapin mo? So ibig sabihin, sa panahon ni PBBM, siguradong pataas ang income ng ating mga magsasaka. Lahat yan inakaplano. Lahat yan ay geared towards food security. Correct. Diba? Sapat na supply ng pagkain para sa bawat Pilipino para ma-minimize natin yung pag-angkat ng produkto mula sa iba't ibang bansa. Sabi nga nila nagpaliris na. Kaya at saka Kakopi, nagpatayo nga ng irigasyon kaso mahal naman ang kuryente. Kaya nagpatayo si PBBM nito, 82 solar power pump. Na irigasyon project yan matapos at ginagamit niya sa iba't ibang bahagi ng bansa. Etong irrigation pump na to solar. Hindi So ibig sabihin ng hindi na kuryente. gagastos ng kuryente Wala o na kaya ng diesel o gas. Gasolina. Talaga. Pagtatanim na lang talaga yung mga magsasaka. Ganyan sila ka-spoil kay PBBM. Very strategic yung move dyan ng presidente. No? I-maximize natin yung ating resources. Sikat ng araw, di ba? I-maximize natin yan. Di ba? Galing. Diyan ka talaga mag-iisip Kaya hindi nakakapagtaka sa panahon ni PBBM hanggang siya matapos. Talagang ang agrikultura o agriculture sector ay talagang aangat. At mararamdaman ng ating mga magsasaka at ng kanilang mga pamilya ang diferensya. Ang serbisyong ramdam na binibigay ng ating Pangulo. May nagsasabi nga pwede nang iwanan ni PBBM yung agri-sector kasi na-establish niya na. Yan din naman yung commitment ng presidente. Unang taon niya, di ba? Hinawakan niya yung Department of Agriculture kasi gusto niya matiyak na mapaganda talaga yung sektor ng pagsasaka. Ngayon, siguro naman nailatag na yung foundations,
pwede nang kumalas si PBBM Tuloy-tuloy dyan. na yan. Tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na kasi na-institutionalize na yung dapat gawin. Lahat na eh. Oo. Magtatanim ka na lang. Siguro ang kailangan na lang iresolba pa ng gusto ng ating gobyerno yung tungkol sa bilihan ng palay ng bigas. Kasi meron pa ring mga sektor o meron pa rin mga magsasaka na from time to time nagre-reklamo kung bakit ang baba ng bilihan. Pero kung ako po sa inyo, dapat magmiyembro po kayo ng isang kooperatiba para yung kooperatiba po makakatulong sa inyo pagdating sa presyohan ng bigas. Correct. O ng palay. Ngayon, etong mga, hindi kasi natin talaga maitatanggi na meron talaga mga abusado ng mga negosyante na binabarat yung mga kababayan natin. So, mapapayo lang namin sa inyo, alamin ninyo sa lugar ninyo kung saan nyo pwedeng ibenta ng mataas yung palay ninyo na ang front ay gobyerno. Para hindi kayo dun sa mga rice trader ng mga buhaya magbebenta kasi yung mga yan, bulsa lang talaga nila ang iniisip nila. Kaya malaking bagay yung consolidation ng mga magsasaka at sa pamamagitan ng kooperatiba kasi mas matibay, mas solid kung grupo kayo. Kasi kung mali ka lang na magsasaka, 1 hektarya lang sinasaka mo. Magkano ilang sako ng bigas na naman yan Kasamantalahin ka ng middleman. Saka yung mga yung mga binigay na mga proyekto, katulad yung mga equipment, yung RPS, Rice Processing System, naka-tie up sa mga association. Tama. Hindi naman pwede sa per individual na magsasaka. So access din. Oo, so kailangan para ma-access mo yung lahat ng serbisyo na yan o yan lang benepisyo na yan para sa magsasaka, mag-join ka. And even yung loan facilities, mga kooperatiba din yung correct. Doon napaprioritize. din ang pinapadaan, di ba? So, ang bilis talaga ng oras. Yung mga binanggit namin kanina mga ka-BBM, yan po yung trabaho ni President Bongbong Marcos sa loob ng 1 taon sa ating agrikultura. Ilan lang yun sa napakarami. Hindi pa kompleto yan kasi kulang yung oras namin, 30 minutes. Kulang yan para sa talakayin lahat ng detalye doon sa agrikulturang project ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi syempre alam nyo naman, 30 minutes lang tayo. Talaga sinusulit namin lahat ng importante dapat mabanggit namin sa inyo. Kasi ka-BBM, nung nag-uusap tayo, kung matatandaan yun, nag-uusap tayo tungkol sa pre-zona na to, yung 3 episode pre-zona na to. Ang gusto natin na malaman ng taong bayan na manonood sa atin, ano lang yung mga projects na talagang mararamdaman ng mga mahihirap. No? Kaya yung iba po na mga proyekto, hindi na namin isasama kasi bukod sa kulang ang aming oras, importante yung mga bagay na katulad ng pinag-usapan namin ngayon, yan ang malaman ng taong bayan. Napakaraming programa. Yung mga dilis, hindi nyo lang nakikita yan, pero napakarami. Abangan nyo sa zona ng presidente, magugulat kayo sa napakarami pong accomplishments na ira-report ng ating presidente. Kaya nga siguro maingay ngayon yung mga haters, bashers at critics ng Pangulo dahil alam nila na magre-report ng napakagandang mga proyekto at accomplishment ang ating Pangulo pagdating sa Monday. Okay, so ang mga projects na yon na binanggit ng video na yung mga kabayan, iilan yon sa mga i-report ni PBBM bukas sa kanyang zona. Pero sinasabi ng mga DDS na bakit wala daw silang naramdaman, wala daw silang nakita na proyekto ni PBBM. Bakit wala silang naramdaman? Kasi iba naman kasi sila nakafocus makabayan. Doon sila nagfo-focus sa mga vlogger nila na mga fake news peddlers. Doon sila nagfo-focus kung paano nila mapapauwi ang kanilang puo na si Digong. At saka kung paano magiging presidente itong si Inday Sara Lustay na walang ginagawa, puro lang patravel-daber, puro lang pangpuputo-ops at puro lang paninira makabayan. Doon kasi sila na-focus. Pero ayaw kasi nilang tingnan at panoorin ang mga proyekto, mga lakad ng ating presidente. Diba? Kaya sila bulag na bulag. Okay? So anyways, mag-live si Sir Ivan bukas. I think mga 9 o'clock yata in the morning mag-start yung Suna Makabayan. So mag-live si Sir Ivan, okay? So kasama rin natin, andyan si Ruben Basinga Salindong, Harto Dionisio M. Peralta, Albert Ocampo, kasama rin natin si Camelo Harrisburg, Caroline Campos, JRN, Gurgunya Angala, Harto Ivy Alfonso, Marjorie Minsais, Pia Bandunel, Carmen Robertson, Chrissy U. Ticketing Airlines, Harto Edwin Santos, Nida Ichhaka, Edita Uwasay Ilar, Apple Nash, KL Lyson, Anabel Hoson, Jeco Jerry Cabreros, kasama rin natin si Lorna Villanueva, Felicitas Manibog, Los Enriquez, Tomas Rodriguez, Percy Shalana, Jimmy Piyuan, Anjang Aison, Alicia Lee, Harto Monez,
Dr. Lero, Jonathan Beroya Camasosa, Edgardo Cruz, Josie Buhay, Prima Herdan, Aurora Lalyeman, and Hatso Agida Kunanan. Okay, so makaabaan ko, yan natin manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre ang mag-share, libre rin ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa akin. Panginoon, gabayan mo po ako ngayon. Alam mo lahat ng nangyayari sa araw-araw kong buhay. Alam kong magpapakita ka sa akin ng solusyon. Alam kong tutulungan mo ako. Panginoon, gabayan mo ako sa araw na ito. Pakiusap, itama mo po ang lahat ng mali ko sa buhay. Ipakita mo po sa akin ang direksyon sa hinaharap. Kami ay nabubuhay at gumagawa sa labas sa ilalim ng iyong pangangalaga. Naway ingatan mo kami at bantayan ang aming mga pamilya. Pagpalain mo po sana ang aming bansa. Salamat po, Panginoon, sa paggabay mo sa araw ko. Idadalangin ko ito sa pangalan nating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Sa laot ng unos, ikaw ay nag-iisa. Iba'y nagbubunyi sa iyong pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Binabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Ikinuhit ng kasaysayan ng pangalan mo, dalisay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at si Apolacay? Sa
ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Hakilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kaya